Hello, hello, hello mga ka-kitchen. Ayan. So, dito naman tayo sa ating luto-luto muna bago tayo sa tahi-tahi, mga suki ko. So, gumagawa nga po ako dito ngayon ng ginataan langka. Yung ginataan langka natin almost 1 kilo. Sobrang dami. Binigay lang po kasi yan sa akin ng kaibigan natin dito sa kapitbahay natin na may nagpadala daw sa kanya, ang kapatid niya, pinadala siya ng langka galing sa Masbate pa. So, ayun na nga, dito sa isang kawali, naglagay po tayo ng 1/4 kilo na karne ng baboy. Pinakuluan natin yan ng tubig at asin. Tapos, yan nga, nakita nyo na po yan, wala na siyang tubig. So, ang gagawin ko, nilagyan ko ng konting mantika, yan. Yan, para mayroon ng maprito-prito. So, ayan naman yung ating pinakulong langka na. Pinakuluan ko po naman yan sa, ano yan? Yung pangalawang gata, 2 baso. So, i-check ko nga muna kung malambot na. So, okay na siya. Kinagat ko na nga. So, set aside muna natin yan, guys. Tapos dito, para maprito-prito naman yan ng konti, ayun na nga yung kakanggata. Iba naman yun. Yan naman yung mga ingredients natin. Bawang sibuyas, luya, at ceiling green. So, yan po. Pinagsama-sama ko na lang dyan. Kasi, para wala tayong masyadong kalat-kalat, guys. So, ayan, napiprito na siya sa sarili niyang mantika. Oh. Pag ganyan na yung kulay, medyo mapula-pula na, pwede nyo na ilagay yung bawang sibuyas, luya. Ayan. At para magisa-gisa na siya konti, para yung aromatics niya ay di okay na. Ganon. So, ayan na nga. Oh, nilagay ko na rin yung luya. Sabay-sabay ko na siya, mga kakitchen, mga kakusina ko, para wala na masyadong pagod. Ayan. Namatay pa yung mahangin. Yung ating apoy ng kalan. So, pagka ganyan na nga, medyo magalaw po ang video natin. Pasensya na. Kasi ako lang po ang naghahawak yung kabilang kamay ko. Wala tayong tagahawak. Bibili muna ako nung stand na na cellphone holder, o kaya yung sinasabit sa leeg. Yan. So, yun na nga. O, pagka medyo nagisa-gisa na, ayan, isusunod na natin dyan yung ating, ano na nga tawag dyan, yung ating ceiling green. Yan. Oh, pag okay ng ganyan, medyo gisa-gisa na siya. Masarap kasi pagka medyo toasted. Ayan, nilagay ko na rin ang ceiling green. Oh, pagkakalagay po ng ceiling green, ay di halu-haluin na naman. Wala naman kayong gagawin dyan kundi maghahalo. Wala naman tayong gagawin kundi maghahalo-halo lamang. So, halo-halo ng halo-halo, guys. Ayan. Hanggang sa yung amoy na ng sili is sumingaw na. Yung parang yung pagka naluluto na siya, 'di ba? Siya sumisingaw. Pero ito, dahil ceiling green nga, parang hindi naman siya maanghang, guys. Hindi ko alam, hindi ko siya naaamoy. Ewan ko kung anong nangyari dyan sa ceiling green na yan. Parang hindi po siya maanghang. So, yun nga. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ilalagay ko na itong yan, langka natin na pinakuluan natin. So, halo-haloin ko lang naman. Puro lang muna tayo halo dyan, guys. Halo-halo ng halo-halo. O, di ba? Para naman even yung distribution ng ng mga sahog-sahog o kaya ng ating mga aromatics, para maging even naman. So, pagka
pagkahalo nyo na nga na ganyan, lalagyan nyo lang siya ng mga pampalasa. O, yan. Ganyan. Ilalagay ko na ito. Hinaluhalo ko nga muna yan para yung nakadikit na ano ay maalis. So, nilagay ko na po yung ating kakanggata dyan para kumulo na. Hindi naman natin kasi lulutuin yan na sobra kasi luto na po yung gata. So ang gagawin lang natin ay papakuluin na lang natin, hindi na natin papatuyuin kasi hindi siya okay pag sobrang tuyo. Ayaw ng kasama ko, ng asawa ko. So nilagyan ko na nga ng patis. Tantiameter lang to mga suki, mga kakusina ha. Isang kamay lang kasi ang gamit ko, kaya ayan. Tapos nilagyan ko na ng paminta, durog na paminta. Medyo nakulangan nga ako dyan sa paminta kaya dinagdagan ko pa. O ayan. Tapos nilagyan ko na rin po yan ng pampalasa, yung granules na yan. O ayan na, nakikita nyo na may granules siya. So tapos halu-haluin na naman yan. Medyo nakulangan nga tayo kaya dinagdagan pa natin. O pag kumukulo-kulo na, ayan nga, kukulo-kulo na siya. So ayan na, after ilang minutes nga ay hinalo-halo ko na yan. O, tapos titikman mo kung okay siya or hindi, kasi para ma-adjust. Huwag masyadong maglagay ng mga asin, ng mga pampaalat. Huwag masyadong maglalagay. Basta tansya-tansyahin nyo lang po muna, pero huwag masyadong mararami para may ano bang tawag dyan, may remedyo or mayroon pang konting ano. Tas nilagyan ko na rin ng konting suka, sobrang konti lang para hindi siya sobrang maasim. Ang suka kasi maganda yan pag ginataan, hindi kagad panis, ganun. So ayan na nga, hindi ko muna hinalo nung nilagyan ko ng suka. Ngayon ko palang hahaluin after 3 minutes. O, para magpantay-pantay yung lasa. So ayan, halo system na naman tayo guys, halo system. So pag pala niluluto mo ay ginataan lang ka puro lang halo. Naghahalo ka na naghahalo. Pero medyo okay na po yan Tapos pagka medyo lasa-lasahan nyo na rin para kung sakali di dagdagan nyo. Ayan na. Eto na nga po. So ayan, titikman na natin mga suki. Tayo. So kita nyo ba yun? Ang dami natin tela. Tikman na natin yung ginataan langka natin kung okay na siya. Alam nyo, para siyang karne. Para siyang karne, sobrang laki, sobrang dami. Kahit pala ano lang, konti lang yun. Sobrang dami niya. Harap siya. 2 gata yung nilagay ko dito. Ang mahal ng gata. 45 ang isang gata. So, 90 po yung nagamit ko. Tapos bumili ako ng 1/4 na ano lang, 1/4 na karning baboy. Tapos nilagay ko dito. Sarap. Ganito lang yung mga gusto kong inuulam. Yung mga gulay-gulay. Mahilig po ako sa mga ganyan. Kaso hindi siya maanghang, guys. Hindi siya umanghang. Pero napakadami nung nilagay kong kulay green, Napagod na ako. Sobrang dami natin nakakalat, Nagre-replenish tayo ng mga tela. Kasi para pagka nag-next sa January, naka-ready na yung inventory natin.
Sarap. So, ayun nga. Pag hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Thank you for watching, guys. Next video uli. Salamat.